Mahigala atong pamusahon ron, kumusta na ang mga legislations nga giduso o unsa mga updates sa Trade Union Congress of the Philippines TUCP dito sa Huanan sa Obos, Bible Oranan. At ikauban ron ang Legislative Officer sa TUCP, si Sir Carlos Miguel Onyate. Sir Carlos, good morning. Konghe Pachoy. Hi, good morning. Happy Chinese New Year, Sir Junex, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kumusta na ho, sir? Opo, yung ating TUCP, no, yung pinaka-latest natin, although ito ay international, si yung ating TUCP President at si Deputy Speaker Mendoza ay nahalal po bilang General Secretary ng ASEAN Trade Union Council. Ito po ay isang regional organization na binubuo po ng 11 na bansa po sa ASEAN at meron po itong 19 affiliates. So bilang General Secretary, ang TUCP po ang mamumuno sa ASEAN Trade Union Council. Okay. Ano ba ang role nito sa ating mga fellow workers, Sir Carlos? Opo, kasi ang ASEAN Trade Union Council, alam naman po natin ang Pilipinas ang mag-host ng ASEAN this year. In fact, nangyari nga po yung ASEAN Tourism Ministers meeting dyan po sa Cebu. Yung ASEAN Trade Union Council naman po ay isang grupo ng mga trade unions na nasa ASEAN, na nasa Southeast Asia. Meaning dito po nagsama-sama lahat yung Malaysia, Vietnam, yung Cambodia at iba't iba pa pong bansa. Ibig sabihin, mas mapapalakas po nito ngayon yung boses ng ating mga manggagawa, hindi lang sa Pilipinas, pero marirepresent din po natin yung boses ng mga manggagawang Pilipino dun po sa regional organization in the hopes na mas marami pong susuporta dun sa ating mga advokasya. Okay, so very good news ito, Sir Carlos. But ang tanong ko, like sa tourism, ASEAN Tourism Forum, meron ba ding mga meeting sila dito sa Pilipinas within this year? Nakita tayo ang host sa ASEAN. Yun po yung ating sinusubukang ilapit na sila po, yung atong ASEAN Trade Union Council po ay magkaroon ng seat at the table na sila po ay mapasama dun sa ASEAN. Especially since napakalaki pong usapin about migration, yan po yung ating mga OFW. Napakalaki pa rin po ng usapin tungkol po dun sa ating mga kapatid sa Myanmar dahil patuloy pa rin po yung proseso dyan sa pagbabalik ng kanilang demokrasya at kalayaan. Gayun din po, malaki rin hong usapin yung platform workers. Ito po yung ating mga manggagawa na wala nga silang physical na boss, pero sila po ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga application, kagaya ng mga rider, kagaya ng mga freelancer. So ito po ay napaka-importante na yung ating ASEAN Trade Union Council ay magkaroon po ng seat. Yan man po ay sila po ay maging partner o observer sa mga ASEAN relevant meetings. And so far sa ngayon, wala pang scheduled meeting, Sir Carlos. Alam niyo po, no, since na-co-found yung ASEAN Trade Union Council ng TUCP ni Atty. Democrito Mendoza noong 1983, ay hindi pa po yan nagkakaroon ng seat at the table. Kaya nga po ngayon, under the leadership ni Deputy Speaker Mendoza as General Secretary, kami po ay sumulat na, no, both dun sa ASEAN at pati dun sa ASEAN Interparliamentary Assembly, AIPA, na sila po ay mabigyan ng observer status dito po sa mga napakahalagang meetings po na ito. Okay. So, ay iklaro ko lang, ang eleksyon ni House Deputy Speaker Mendoza, nangyari ito doon sa, saan yun ang eleksyon ginaganap, Sir Carlos? Opo, dahil ang ASEAN Trade Union Council, ang presidente po dyan ay si KSPSI, no, from Indonesia, si Brother Andy Gani, na yun din po ang pinakamalaking labor movement, labor group dun po sa Indonesia, ay dinaos po yung General Assembly ng ASEAN TUC dun po sa Jakarta, Indonesia. Kaya po nasa Jakarta rin dahil yung mga opisina po ng ASEAN, yun po ay based din po sa Indonesia. Doon po na halal na unanimously si Deputy Speaker Mendoza ng lahat
nung 19 affiliates para maging General Secretary. Ang Oh. General Secretary po, siya po yung nagli-lead ng organization kasi yung President more on symbolic, yung General Secretary po yung operations ng organization. So unanimous, so meaning walang walang ibang kumandidato, Sir Carlos, sa posisyon. Tama po kayo, at he will be serving po a term of 5 years. So from 2026 hanggang 2031 po. So ganon kalakas si House Deputy Speaker Mendoza sa mga trade union leaders sa ibang member ng ASEAN, Sir Carlos. Kaya kagaya po nung binanggit ko, no, ito para siyang isang full circle moment kasi the first time na na-establish yung ASEAN Trade Union Council, si Attorney Democrito Mendoza ang siyang nag-serve as General Secretary. Ngayon naman, no, yung kanyang anak, no, si Deputy Speaker Mendoza will be serving as the General Secretary, and I think ito rin ay isang recognition nila dun sa ating Philippine Labor Movement at dun sa TUCP na siya naman ang pinakamalaking labor center sa Pilipinas. So ang term niya is hanggang 2031? Tama po, hanggang Oh. 2031. Okay, so ano ho ang ma-expect sa ating mga mga laborers, mga workers group dito sa bansa with this development na si DS Mendoza, siya ang General Secretary sa ASEAN Trade Union Council, Sir Carlos? Opo, maasahan po nung ating mga manggagawa syempre na mas magkakaroon ng mas malaking boses, mas malaking presence yung representante ng mga manggagawang Pilipino, hindi lamang dito national through our TUCP party list, but ngayon meron na tayong pang international through the ASEAN Trade Union Council. Magkakaroon din tayo ng mas maraming participation on matters na hindi lamang po tungkol sa manggagawang Pilipino kundi sa manggagawa lahat sa ASEAN. Gayun din po, no, layon din namin gamitin ito para ma-further yung ating mga advocacies, especially since patuloy pa rin po yung laban natin para dun sa legislated wage increase na yan po ay nananatiling pending sa House of Representatives. Gayun din po yung ibang mga panukala natin para i-ensure yung security of tenure, na regular ang trabaho at kayo po ay may karapatan na full karapatan at benepisyo ng mga manggagawa. Dahil after all, lahat po ito ay mga core international labor standards. At kung kasama po natin yung buong rehiyon ng ASEAN, tingin po namin ay mas magiging malakas yung ating laban para po dito sa ating mga karapatan bilang manggagawa. Okay. Sir Carlos, sa iba naman hong balita, kumusta naman ho ang ating mga pending legislations doon sa Congress, especially sa ating ni-refile na wage hike? Opo, gayon pa man po, no, even if na-file natin lahat po itong mga panukala day 1 na nagsimula yung 20th Congress, sila po ay nananatiling pending sa Committee on Labor and Employment, both sa Senate at sa House of Representatives. Kami po ay gravely concerned dun sa fact na bagamat naglabas na naman ng priority legislation yung ating tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council, ni isa po doon ay walang labor and employment bill. So kami po ay patuloy na pinaglalaban po natin yung mga TUCP legislations. Ang mga ilan po na naaprubahan natin sa komite ay syempre yung doon para sa ating mga manggagawa sa pamahalaan. Na-approve na po sa Committee on Civil Service yung dating dalawang panukala. Yung pong isa ay yung magbibigay po ng automatic eligibility at plantilla position sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan na may at least 3 years of service. At yung pangalawa po ay yung pagtatatag ng isang Public Service Labor Relations Board para po kung may kailangang reklamo o sumbong yung ating mga manggagawa sa pamahalaan, sila po ay pupunta na dun sa sinasabing board na yon imbis na sa Civil Service Commission. Okay. Regarding ho sa wage hike, ano kaya ang maging kapalaran nito dito sa Congress na sa ngayong Congress, Sir Carlos?
Tingin po namin kung makikita lamang at kung makikinig lamang yung ating mga mambabatas at especially ang ating Pangulo na ang pangunahing concern ng ating mga manggagawa ay talagang yung dagdag sweldo na lumabas yan sa Okta Research. Mas mataas pa yung dagdag sweldo kaysa dun sa concern about sa katiwalian o sa corruption, ay dapat simulan na naman yung ating mga hearings dahil alam niyo po, merong hindi bababa sa 20 legislation na naka-file both sa Senate at sa House of Representatives para sa isang dagdag sweldo. Kailangan natin tapusin yung sinimulan natin noong 19 Congress. Wini-welcome din namin yung mga panukalang na patuloy na sumusulong patungkol dun sa pagbubuwag din ng provincial rate. At sana naman ito ay mag-lead din na masimulan na yung mga discussion patungkol dun sa dagdag 200 pesos legislated wage hike na ito'y nabitin lang naman noong 19 Congress. Malapit na sana yon, no? Opo, napakalapit na noon. No? Pumasa yun both sa Senado at sa House of Representatives. Kinulang lang ng oras at siyempre nandiyan na naman yung ating mga economic managers na sila naman ang laging kumukontra dun sa ating mga panukala. Sana ma-certify din ni President Marcos. And talking of certification, ang isa sa mga ni-certify ni President Marcos na bill, yung if I'm not mistaken, yung pag-review ng party list system law. Ano ho ang pananaw ng TUCP regarding dito, Sir Carlos, knowing na ang TUCP isa sa mga party list group sa ating bansa ngayon? Opo, ang TUCP party list, kagaya po ng mga iba't iba ring mga mambabatas, ay nag-file na rin po ng aming bersyon ng party list reform bill. Doon po sa aming panukala na nais po namin ibalik yung party list system dun sa kanyang original na purpose, which is magbigay ng boses dun sa tunay na marginalized at underrepresented sectors, especially kagaya nating mga manggagawang Pilipino. Kaya yun yung inilagay na natin dun sa panukalang batas na wala dapat makakasali sa party list kung hindi sila marginalized at underrepresented. Gayon din, dinagdagan din natin ng additional safeguards yung party list system na number one, dapat walang party list na nakapangalan sa mga government projects o sa mga sikat na programa kagaya sa telebisyon upang hindi malito yung ating mga botante. Pangalawa, dapat yung ating mga nominees ay talagang sila po ay kasama at kumakatawan dun sa kanilang sektor at hindi lang nila ginagamit ang sektor, at dapat hindi po sila kasama o kabilong ng isang political dynasty. Dapat ibalik po natin yung party list system dun sa mga sektor na talagang walang boses, kaya kinakailangan po nila ng representante sa Kongreso. So sa tingin natin, tama lang talaga na ma-review kasi maraming mga party list group ngayon na nangangking party list group talaga, but wala namang particular na sektor na nirepresentahan, no, Sir Carlos? Tama po kayo, napakahalaga po nung reformahin yung party list system sapagkat we are reserving 20% of the seats in Congress para po sa party list system. Yan po ay 60, no? Mahigit 60 seats na sa Congress para sa party list. At karamihan po ngayon, unfortunately, ay hindi nga malinaw kung ano yung kanilang advocacy at sektor. Pangatlo, no, sana maging wake-up call din itong nangyaring corruption scandal para i-ensure na lahat ng ating mga kinatawan, lahat ng ating binoboto ay talagang magtatrabaho para sa ating interes at walang iba paraan para siguraduhin yun kung sila mismo ay tagagaling sa ating sektor na marginalized at underrepresented kagaya ng labor. At saka yung mga representative ng party list group, ang iba at marami sa kanila galing sa political dynasty family. Kaya nga po naging extension ng tinatawag nating traditional politics, no? Trapo yung ating party list system. Imbis na siya dapat yung pang-modernize nung sistema. Kaya nga dun sa aming panukala, kami naniniwala na napakahalaga magkaroon ng evidentiary na public hearing para alamin, hindi lang na itong nominees na mga ito ay hindi lamang ginagamit yung sektor at dapat sila ay hindi member ng dynasty up to the 4th degree of consanguinity or affinity. So ano na ang status sa bill na yon, Sir Carlos? Sa aming balita, no, tatapusin lamang po itong
political dynasty bills na kasalukuyang pending at inihearing at actually nagpa-public consultation around the Philippines. Tatapusin daw po muna yon ng Committee on Electoral Reforms and Suffrage, and then after isusunod po itong party list reform. Napakarami pong naka-file both sa House of Representatives at sa Senado. So ina-expect namin matapos lang yung anti-political dynasty ay sasalang na po ulit itong party list reform bill. Talking of anti-political dynasty bill, ano ho ang stand ng TUCP dito, Sir Carlos? Kami po ay nagmamatsyag kung ano po ang katatapusan nitong anti-political dynasty dahil alam naman po natin na matagal na, since 1987 na ating niratify yung 1987 Constitution, ay talagang pinagbabawal na ng saligang batas yung political dynasty. Ang kailangan na lang ngayon ay yung definition. Ilang ba? Second degree, third degree, o fourth degree. Yan po yung aming minomonitor at napaka-importante rin po nitong usapin na ito sapagkat ito ay patungkol sa fair and equality sa opportunity sa public service. Kami po ay naniniwala kaya naglagay din kami ng anti-political dynasty dun sa aming party list reform bill na kung mapagbabawal o mare-regulate natin yung mga political dynasties ay mas maraming boses, mas maraming mga kinatawan, lalo mula sa ating hanay na ordinaryong mamamayan at manggagawang Pilipino na maaring mas maraming magawa dun sa mga posisyon at sila ay mas ma-elect ng ating taong bayan. At kung mag-suggest ang TUCP, up to what level of consanguinity na dapat iba natin, Sir Carlos? Ang nakalagay po sa aming party list reform bill ay nasa 4th degree of consanguinity or affinity. Isang batayan din po dyan ay nakalagay dun sa ating RA 6713, yun yung Code of Ethics for Public Officials, na ang definition niya kasi ng relative dun ay nasa 4th degree din. Although batid din namin na siyempre mas marami pang mga considerations na iniisip yung ating mga mambabatas at yung mga ibang dalubasan na nagsasabing talagang pag ginawa mong 4th degree, halos mauubos lahat sila. So we leave it up to the wisdom of Congress, pero as far as we are concerned, yung nakalagay sa aming party list reform bill ay nasa 4th degree of consanguinity or affinity. Okay. Sir Carlos, hanggang sa muli, maraming salamat ho sa inyo. Mensahe na lang ho ninyo sa ating mga kababayan. Opo, maraming salamat din po at mabuhay po kayo, no? Ang TUCP po ay patuloy na ipaglalaban po yung ating mga manggagawang Pilipino at ngayon manggagawa ng lahat ng nasa ating reyon, yung ASEAN. Panahon po ngayon, no? Chinese New Year, panahon po ito ng pagdiriwang, ngunit lalahanin din po natin yung ating mga manggagawa na unfortunately, no, hindi sila makakapaghanda ng kanilang Chinese New Year, makabili man lang ng prutas sapagkat hindi po kanila sapat yung sweldo, wala po silang regular na trabaho at hindi po kumpleto yung kanilang karapatan at benepisyo. Kung kaya tanggat meron pong manggagawang kontraktual at kulang ang sweldo, nandyan po ang TUCP. Sir Carlos, sandali lang. May nakita akong photo talaga. Mayroon kayong mga visitors dyan sa Manila from European Union. Ano ito? Opo. Nung kahapon, no, actually kahapon, ay nagkaroon po ng pulong ang mga labor groups kasama siyempre pangunguna ng TUCP. Kami po ay nagtungo at nakipagpulong dun sa mga miyembro ng European Parliament. Dahil alam niyo po, meron tayong ongoing na free trade agreement negotiations between the European Union and the Philippines. Sila po ay nagpunta rito upang alamin ano ba yung estado ng mga manggagawa at ano yung kanilang reaction dun sa ongoing negotiations ng free trade agreement. Para sa amin, para sa atin sa TUCP, ay in-emphasize natin na kailangan ng kahit anumang negosasyon o kahit anumang kasunduan patungkol sa pangangalakal, no, sa trade, ay dapat merong mga matitinding labor rights provisions. Kung hindi, talagang madedehado tayong mga Pilipino. Kaya ang ating proposal dyan, bukod dun sa mga legislation na kailangan i-prioritize, ay kailangan
magtayo ng isang labor rights advisory board, no? Na tripartite yan, merong employer, may gobyerno at merong manggagawang representante. Dito dapat ang mag-monitor dun sa implementation once na mapirmahan na itong trade agreement na ito, at kung may any labor rights concerns o grievance, dapat diretso dun sa labor rights advisory board na yon. Hanggang kailan sila dito sa bansa, sir? Ang EU delegation ay nakipagpulong kahapon, civil society, labor groups, employers, at yung iba pang mga sektor. So they will be here until Wednesday bago sila lumipad pabalik. At mabilis naman yung nagiging usad ng ating free trade agreement, at siguro by this year or next year ay finally mapipirmahan nito. Okay. Sir Carlos, maraming salamat ho sa inyo, sir. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Good morning. Mahigala si Mr. Carlos Miguel Onyate, ang TUCP Legislative Officer.